tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako panatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan, at sa Israel, ikaw ay pinapupurihan. Lahat po tayo. Ang mga lingkod namin nagtiwala sa iyo umasa, kaya sila ay niligtas mo. Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos na pinupuri ka namin, dinadakila sa araw na ito. Maraming salamat po sa panahon na ipinagkaloob po sa amin ngayon. At maraming salamat din po na nagkatipon-tipon po kami ngayon ng manambahan sa iyo. Naway, bigyan niyo po kami ng karunungan ngayong araw na ito na magtantong namin sa aming mga puso at isipan ang ipapahayag ng salita ni Pastor Ador sa aming lahat. Naway, maisabuhay po namin ito. Ito pong aming samagdalaman sa pangalan ni Jesus. Good morning, church! Good morning! Huli nating palakpakan ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Napakabuti po ng ating Panginoon sa ating pagsasama-sama. At patuloy nating idalangin, mga kapatid, ang nangyayari sa gitnang silangan. Nalawa ito ay mahinto na. Amen po ba ro? Sapagkat pamahal po ang gasolina. Ano po? At nawa po ay Lord, huwag saan papalo ng $200 ang isang baril sapagkat pag nangyari ang baka mag-100 po ang langis per liter ng diesel o ng gasolina. Pag ganun po, baka po isang kamatis 10 piso na. Huwag naman po. Huwag naman po. Huwag naman po. Kaya ang panalangin natin ay patuloy natin gawin sa bawat yugto ng ating buhay. Una sa lahat, i-welcome po muna natin ang isang kabataan, si Ashley de los Reyes. Si Ashley, tayo sa Ashley. Siya po ay hipag ni Kenneth Bernardo, kapatid ni Jen. Welcome po sa church, sa kabataan. At nire-refer natin sila kay President Madam Sophia na ating pong isama sa ating fellowship ang kabataan na ito. Sa ating pong mga gawain, tuloy-tuloy po ang ating gawain. Pag Tuesday, ang ating 4 p.m. Bible study, ang ating mga kapanihan. Pag Wednesday naman po, alas 4 ng hapon, ang mga kalalakihan doon po sa farm. At Thursday naman po ay ang Bible studies sa pamilya po ng Seguido, ika-isa ng hapon. Ang ating midweek service, 5 p.m. At ang ating evangelistic explosion, mga kapatid, ay patuloy na ginagawa natin. Isama po natin sa prayer ang gawain na ito. Kapagkat ito nagbibigay sa atin ng mas masigilang na simbahan bilang lumahayog sa magitan ng paglalagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pag Sabado naman po ang ating God Watch Prayer sa ganap na ika-6 ng umaga, ang ministry po natin sa Marisa at meron tayong Bible study alas 9, alas 10 po ng umaga sa Marisa 6. At sa ganap na ikalawa ng hapon, ang ating mga bagaan, ang kanilang Bible study, at ang praise and worship practice, alas 3 ng hapon at 4 p.m. extension class sa Sitio Central. Ako na ba magpapahayag ito, Madam Sophia, kung kayo po ay nagnanais na malaman nyo ang inyong blood pressure at ang inyong blood sugar, ay meron po tayong nurse, student, na handang tumingin ng inyong mga kalagayan. Every Saturday, 7 a.m. yan po sa ating multipurpose hall. At 9:30 a.m. doon po sa Marisa. At every Sunday, yan po, magandang Sunday. Pero kailangan mag-blood,
Fasting. Mag-fasting po kayo mag-Saturday evening hanggang umaga ng ganito para maging maganda ang resulta ng inyong testing ng blood sugar. At tayo po'y nagpapasalamat sa mag-asawa dahil anniversary nila. Amen! At ito, ay akaw yan. Sila po ang ating sponsor ng ating bulangay. Ating po kapatid na naman Villamangka sa buwan po ng March, ang ating po Sunday School Kids is sponsor. Okay, bago natin batiin yung mga may karawan at anniversary ay may pahayag ng ating kapatid na yan. Good morning, church! Ayan, purihin po ang Panginoon, kagabi lang ako'y nilalaghat. Ngayon ako'y nilalaghat na. Amen! Sa Panginoon. Ayan, sige po. Atin po muli, i-announce ang ating nalalapit na VCS, so ang Vacation Church School, na may tema, si Jesus ay palaging mabuti sa atin. Amen po ba doon? Amen! Nararanasan ko ng bawat isa yun na ang Panginoon ay laging mabuti. Amen! Amen. Ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating masaya man, malungkot man, masakit man, o hindi masakit, o masasakit pala, laging mabuti ang Panginoon. Ayan. Sige po. Mula po dito sa ating tema na si Jesus ay laging mabuti sa atin, atin po ay nakahanda na lahat ng mga gagamitin para po sa ating PCS, mula sa mga materials po na kakailanganin ng mga guro na magtuturo mismo para sa ating BCS. Kaya po aming muli iniimbitahan ang mga may edad, tatanggap po kami ng hanggang mga 3 years old. Kung kakayanin papuntahin po, ipasama, papunta po nila Tito Ed sa araw po ng BCS, hanggang 12 years old ang mga bata maaaring umattend ng ating BCS. Ito po ay gaganapin sa April, nawawala ako. April 20 hanggang 24, tapos 25 po ang magiging graduation ng mga bata. Kung saan susundan po ito ng Children's Camp na gaganapin ng April 28 hanggang 29 sa mga batang may edad 8 hanggang 12. So yung Children's Camp po nakalimit lang ang age nila dahil hindi po namin ma-accommodate yung mga mas bata pa. Hindi po kakayanin na mag-alaga pa ng gano'ng kaliliit. So, mula po sa temang ito, sa ating pagiging BCS, muli po kami kumakatok sa inyong mga puso upang sponsor po sa ating mga bata ng kanilang pagkain, maging sa mga teachers, at maging sa mga gamit na gagamitin po sa ating church. Kami po ay tatanggap in kind or in cash. Meron na po kami as of now, may mga nagbigay na po. Salamat sa Panginoon sa inyong pong buhay sa mga nagkaloob. At sa magkakaloob pala, ipuin po ng Panginoon patuloy ang inyong puso para sa pagkakaloob na inyong gagawin. Kami po ay mga kailangan pa rin ng mga pencils, crayons, bond papers, Manila papers, mga ganun po, glue. Siyempre po, kung sa pagkain po, kung magpa-pledge po kayo ng food, kami po ay maluwag na tatanggap, mga biscuits, yun po yung mga kailangan ng mga bata, juice, ganyan. Or kahit na yung mga pwede po cash na pwede niyo po iabot kay Tita Eva upang ito po ay maibili natin ng mga pagkain at kung ano pang kakailanganin ng mga bata. So patuloy po natin ipanalangin ang gawain ito dahil ating inaalagaan ang mga bata ito upang sila po kasi yung batch na susunod sa paglilingkod upang lalo mabuhay at maglingkod ang ating iglesia para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa. Amen. Siyempre, muli natin welcome kapatid na Rolanda sa nakasama natin ulit ngayon. Pati na po natin ang nagdiriwang. Siyempre, wedding anniversary ng Kuya Ed at Ate Eva sa March
hanggang linggo po sila. Kaya hindi natin sila makakasama ng ating Ay, mga hangin doon, baka masundan. By the way, I would like to announce mga kapatid, yung ating communication team, buti nandito si Kuya Ramon at yung mga kasama Elos. Maganda po ang nangyayari sa ating communication team. Napansin niyo po ba doon sa Facebook page ng Puno Bulacan? Meron tayong mga bagong mga design na ginawa ng ating communication team. Salamat. Mamaya, sa panawagan po ng Kuya Ramon, magkaroon po tayo na kailan pang meeting? Next time na. Next week. Next Sunday. Okay, next Sunday po mag-meeting ang ating communication team. Binabati po natin kapatid na Waldo Andres ngayong araw na ito, birthday niya. Bukas si Charlie Dayo at sa March 17 si Mark Christian Alvarez. Mag-event natin ito kayo. Mawitan natin ang masayang happy birthday ang ating mga kasama. Magandang umaga po. Awitan po natin ang happy birthday lahat ng mga magdiriwang kaarawan at anibersaryo sa darating na mga araw po. Mahal ka ng Panginoon. Tayo po umawit at ibigay ang lahat ng ating mga kasiyahan at kagalahan sa ating Diyos sa buhay. Tayo po sama-sama magpuri at magpasalamat. Awitin po natin halina at sama-sama. Away from that.
O Diyos, tunay nga po na ang aming mga puso ay nagkakalak sa mga oras na ito, O Diyos. Tunay nga po na ang kagalakan ay para lang sa iyo. Tunay nga po na ang pagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, ay karapat-dapat lang ipagkaloob sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang aming mga puso umawit at makita mo, Panginoon, sa mga oras na ito. Let's prepare our hearts, our minds, Panginoon. Pangitapakit mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Ang mga tao sa aming mga bibig, Panginoon. Nakita, Panginoon, sa aming mga kalabas. Maraming salamat. So continue to worship, continue to worship. Patuloy natin mag-ibig na walang hanggan, yung pagmamahal ng Diyos sa aming isa. Na walang hanggan, yung kapayapaan, kagalingan, na meron ng bawat isa sa Diyos. Amen. Oh
Tunay nga po Diyos na hindi mapapantayan ng kahit anuman kadakilaan, kapangyarihan na meron ka naman. Na ikaw lamang ang Panginoon may kapangyarihan. Ikaw lang o Diyos may unconditional love na natatanggap namin. Na sa'yo lamang Panginoon kaya kapayapaan na hinihingi ng bawat isa. Galingan ng Diyos na hinihingi ng bawat isa. Just declare it. So, gawin mo natin panalangin bawat linya na ating bibigkasin sa mga salita. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Come on, let's declare it. Kalwalhatian. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Minsan pa, Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pumuli ka sa amin, itataas ang aming tinig, itataas ang buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, iipas ang dahilan ng iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y mapapantayan. Purihin lahat sa amin, Stay your voices tonight. Ipas ang kalangitan ng iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y di mapapantayan. Sa purihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itataas ang buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Iipas ang kalangitan ng iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y di mapapantayan. Sa purihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itataas ang buhay ko,
Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdadala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ko pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka na isang dumalagang baka at sabihin mo maghahandog ka kay Yahweh. Aanyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Pumunta nga siya sa Bethlehem. Siya sinalubong ng matandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Oo, sagot niya. Naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin ni Jesse at ang kanyang mga anak nito. At inanyayahan din sila sa paghahandog. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Elias. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mo tignan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin sa tao. Palabas na anyo at tinitingnan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Elia, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka pa bang anak na wala dito? Mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggang hindi siya dumarating. At sinundo nga ng anak ni Jesse, na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay ng sisigda ng langis. Binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumasa kanya ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Magsitindig po lahat. Bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo, ating matatagpuan sa Aklat ni Juan, Kabanatang 9, mga talatang 1 hanggang 4. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pagitan niya. Kailangan natin gawin ito ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa
pagsabit niyo. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag. At nang magbalik siya, ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ng ina. Iyan na, sabi ng iba. Hindi, kamukha lang. Ayan ang salita ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag. Dahil araw ng pangmayuna, nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita. Kaya sinabi niya sa kanila, pinahila niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang tao ngayon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng paumega. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nila muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata, isa siyang propeta. Sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag. Kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Anong nila? Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak na namin siya at siya'y pinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang Panginoon ninyo. May sapat na gulang siya at makakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganoon ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot. Takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Itong dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin ninyo. Hindi nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka na ng totoo. Alam namin ang tao niyo ay makasalanan. Sumagot siya. Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay kong alam ko, ako'y dating bulag, subalit kayo'y nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ay alagad niya.
Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang tao yun ay hindi man namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, kayo paman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Doon pa man ay walang nakapagpapagaling ng mata ng taong pinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang tao yan kung hindi siya mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak kang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan, at siya rin kanilang itiniwalaan. Nabalita ni Jesus ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manalig sa Kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol, at nang sa gayo'y makakita ang mga bulag, at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang parsyang naroon, at siya'y kanilang tinanong, ibig mo mong sabihin, mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Kristo. Amen. Ngayon po makakarinig tayo ng isang awit na magmumula sa St. Bosco.
Muli po natin palapakan ang ating Panginoon sa amin ng awit. Umayo at ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Napakaganda ng umaga na sa ating pagkagising ay maratan natin na tayo ay buhay pa. Amen. Malayo tayo sa ilang buti na lang, uwi na si Ate Carly. Hindi na buta. Kasi iba gusto mo hindi makauwi. Ano po? At dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo ay patuloy na Kanyang pinagpapala. At sa lahat po lagi ng Bible study natin, kababaihan, kalalakihan, kabataan, doon sa Carissa 6, ay laging nagpapahayag ang Diyos na pakinggan natin ang Kanyang mabuting balita. Amen po ba? Amen. Kasi doon sa mabuting balita, ito yung magbibigay ng pag-asa. Ito yung magbibigay ng kalakasan sa mga masasamang balita na ating naririnig. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Tayo po'y manalangin sa sandali. Panginoon, kami makikinig ng iyong mabuting balita, ang mensahe ng buhay. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kanina, binasa natin ang mahabang sanaysay ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dito po sa 1:9, 1 hanggang 41. At nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe ng Diyos from darkness to light. Mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Tatlong bagay po ang nakita ko dito, pero naglalaman ng mga iba't ibang sustansya o substance ng mensahe ng Diyos ngayong umaga. Bakit kailangan namin nasa liwanag? Katulad ng bulan. Katulad ng bulan. Mahirap maging bulan. Sino sa inyo nagpa-opera ng mata? O yan, diba? Mahirap. Mahirap yung malabo ang mata, mahirap yung hindi ka nakakakita. Ano? Kasi pag hindi ka nakakakita, hindi mo makikita yung gwapo. Amen. Hindi mo makikita yung maganda. Una, the light provides guidance. Sa ibang nakita ko, yung liwanag na ito, mga kapatid, ano po, talagang napakahalaga. And guidance is indispensable. Yan ang nakita ko sa isang bagay na bakit kailangan natin ng guidance. Kasi ang liwanag, ano po, katulad ng sulok, ito ay nasa gubat. Kailangan mo ng sulok na may liwanag upang yung dinaraanan mo ay iyong makikita. So guidance is indispensable. Ano sabi ko ng 1:1-3? Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Itong bulag na ito, tinanong siya ng kanyang mga alagad sa Jesus. Guro, sino pong nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag. Hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan niya. Itong lalaking bulag na ito ay, mga kapatid, nasa lansangan at namamalimos. At ang tanging ikinabubuhay ng bulag na ito ay walang iba kundi panghingi ng limos.
Kayo ba'y nakakita na ng mga bula yan sa Stanford, Kagaduho, o kuminsan yan sa Maynila? Ano po? Mahirap. Kaya ang tanong siya ba'y pinanganak na bulag? O dahil siya isang makasalanan. Ang sabi ni Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan niya. Guidance is indispensable. Ibig sabihin, ang bulag na ito ay kailangan niya na mayroong gagabay sa kanya. Parang isang sanggol. Ang isang sanggol, pag wala siyang guidance, mahirap ang magiging kalagayan niya. Kaya ang bulag na ito, nang makita siya ni Jesus, ay nandoon yung sinasabi na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa makita ng bulag na ito. Ayan. And then, under this light provides guidance. Dito, we need Jesus to guide us. Sapagkat tayo noon, na wala pa sa ating Panginoon, hindi natin alam kung ano yung mga bagay na itinuturo ng Biblia. Hindi natin alam kung ano itong salita ng Diyos. Kaya, sa paggawa natin ng iba't ibang mga mali at sablay sa buhay, hindi natin nalalaman yung pala ang ikapapahanap natin. Katulad ng mga Pariseo, ang tingin nila kay Jesus ay isang makasalanan. At ang sabi ni Jesus, mga bulag kayo. Tingnan niyo po, yung mga religious leaders ng mga Pariseo, sinasabi nilang kami naniniwala sa kautusan ni Moises, pero sila po'y itinuturing na mga bulag ni Jesus. Sapagkat hindi nila nakikita ang katotohanan. Parang tayo din po, na hindi pa natin tinatanggap ang katotohanan mula sa ating Panginoon. Hindi pa natin niyayakap o manalig ng tunay sa ating Panginoon Jesus. Tayo po ay nandoon sa kadiliman. And we need Jesus to guide us. Ano po? We need Jesus to guide us. Sabi ng John 9:4-7, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit ng gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyo. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. See? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Si Jesus po, nang pumarito sa lupa, nung siya po ay isilang at dalhin siya sa templo, nakita siya ng isang lalaki ang pangalan ni Simeon. Kinarga niya si Jesus kung siya isang gulpa. At sabi niya, ito ang magsisilbing liwanag sa buong sangkatauhan. At tunay mga kapatid na kailangan ng tao, kailangan ng sangkatauhan ang liwanag nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yang nangyayari sa gitnang silangan. Ano ba talaga ang ugat niyan? Bakit binomba ng US ang Iran noong isang taon? Di ba? Dahil may mga nakatagong pasilidad sa ilalim ng lupa na di umano ay gumagawa ng malalakas na armas na kung tawagin ay nuclear bomb.
na itong nuclear bomb, pag ito po ay pinalipad at bumagsak doon sa kanilang target, wawasakin ang isang syudad. Natatandaan niyo noong 1945, yung atomic bomb ng Amerika na ibinagsak sa Nagasaki at sa Hiroshima. Ilang libong katao, ilang gusali ang winasak ng atomic bomb na ito. Hanggang ngayon ay isang trauma sa mga Hapon, kaya sumuko ang bansang Hapon noong World War II. Kaya nung bombay nito, ang sabi ng balita, the place, hindi na talaga tinamaan. Marahil parang warning. Ito na, itong buwan na to, ay binomba yung headquarters sa Iran. Sinong nakatay doon? Yung pinaka-pinuno ng Iran at yung kanyang pamilya. At nang yun ay mangyari, gantihan na. At nang gumanti yung mga kababayan natin, mga OFW na nagulang, isa doon namatay, inuwi na po yan sa Pangasinan. Mabuti naman at susuplayan ng Israel ang pamilya na nabawin ng buhay yung Ketivir na yung Israel. At ang balita, yung ating mga kababayan nandyan sa gitnang silangan, nanunood na lang ng mga bumabagsak na bomba. Parang sanay na. Pero, ang epekto nito ay nararanasan natin. Mahirap kung ikaw ay may kotse. Ang taas ng presyo ng gasolina. Dati pag ako'y umuwi ng Taytay, 600 ang nagagastos ko sa gasolina. Nung umuwi ako doon sa linggo, dahil tumaas, naku, 800 agad. Sabi ng mga driver, naku, paano kami mabubuhay dito? Mga jeepney driver. Mabuti na lang, pero ayuda na 5,000, pero mga kapatid hindi sapat. Pero, ba't ganito ang nangyayari? Ang ibig sabihin nito, ang kaaway ng Diyos ay napakalakas, bumulong upang magwasak, pumatay, pagnakaw, John 10:10a. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak. Yan ang nangyayari ngayon. Bakit? Wala sa liwanag. At sabi ni Jesus, sa John 10:10b, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, ganap at kasiyasiyan. Sabihin mo sa katabi mo, mapalan ka. Buhay ka pa. Nakakakita. Amen? Kaya, magpalan tayo sapagkat naranasan natin ang Panginoong Hesus. Pangalawa, the light gives hope. The light gives hope. Hope that transforms lives. Sabi ng Juan 9:8-9, nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba yan ang pulubing pula? Sumagot ang ilan, iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya nagsalita yung dating pula. Ako nga po yun. Pinuhin niyo mga kapatid. Dahil kay Jesus, ang sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, binigyan ng paningin ang bulag na ito. At itong bulag na ito na namamalimos dahil lang ang kanyang kakayahan. Wala siyang nakita kasi, hindi naman kakayahan para mabuhay. Binigyan siya ng pag-asa ng Panginoon.
Panginoon. Dumula si Jesus doon sa putik. Kinuha yung putik at ipinahin sa mata. At sinabi sa bulag, pumunta ka doon sa Siloe, maghilamos na. Sumunod na siya. At pagsunod niya, wow! Nakakakita na ako! Isang himala. Isang himala. Yan din po ang naranasan ko. Nakakakita ko pero hindi ko alam kung magagalit sa akin yung mga naging katulad ko noon. Ako'y nagsusugal. Natutuwan ko yung magparaan ng madyong. Pumunta rin po ako lang sa buman. Hindi para magpusta. Magpunta ako doon, may nila ko sigarilyo kasi yung dami maninigarilyo doon. O nakikita ko. Natutunan ko po ang sugal. Hindi ko alam, sinasabi sa Biblia, yung huwag kang magnanakaw. Hindi pa pagsugal, tingnan nyo. Halimbawa, gamit ang baraha. Tataya ka nakapag pera eh. At pag nanalo ka, makukuha mo yung pera ng kalaban. Tingnan nyo mabuti mga kapatid. Yung kaaway. Akala mo, maganda yung manalo. Uuwi yung talunan. At sasabihin ng asawa, asan ang sweldo? Nakawag ka pa ko eh. Nagsinungaling pa. Eh, anong pagdabili natin ng tigas? Nasampal. Eh, nagtawa eh. Nasa puno na. Mas malaking lalaki. Gano'n na, binubog yung babae. Bugbugan silang gano'n. Kwento mo ulit. Nung ikasal sila, nung nililigawan ng babae, ng lalaki yung babae, sabi ng lalaki sa babae, "Sweetheart, sweetheart, sagutin mo lang ako." Nakikita mo yung mga bituin sa langit. Kaya nung mag-away sila, nagkakatoo, pinulog yung babae, paikot-ikot ang bituin! Ay, naku mga kapatid. Raymond, ang gagawin niya. Araw ng mga kababaihan, araw ba? National Women's Month. Lahat po ng mga babaihan, palapakan natin siya. Kayong mga naliligaw, at kayong mga nililigawan, huwag kayo basta pauuto. Kaya nasabi ko sa sarili ko, nung tanggapin ko si Kristo, at nang mananan ko yung Biblia, inalis ni Lord yung pagsusunod. Pag nanalo. At doon, nakita ko ang kahalagahan ng salita ng Panginoon Hesus sa buhay ko. At maraming inalis ang Panginoon sa buhay ko na gawa ng kadiliman sa buhay. At unti-unti nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay. At doon sa pag-asa na yun, katulad ng pulubing ito, na dating ganyan ang kanyang mga kamay, ngayon lang ang kanyang kakayahan. Ang kanyang mga kamay ay handa na para magtrabaho. Na umasa sa kanyang kakayahan at hindi doon lamang sa munting halaga. At yan ang ginagawa ng Panginoon dahil siya ang liwanag. Ibinibigay niyang liwanag sa sangkatauhan na kung ang katauhan ay nakikita ang katotohanan, sa kanila ang pag-asa. Kaya may pag-asa pa mga kapatid. Kapag nagmuni-muni si Trump, si Khamenei yung anak na napaslamo napatay, at si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel
at ng ilang mga nag-aaway-away dyan sa gitnang silangan, matitigil yan digmaan na yan. Ipanalangin natin na huwag magkaroon ng World War III. Bakit? Ang Iran, kakampi niya ang China. Pinuhin nyo, kapag kumampi ang China sa Iran, sino ang kakampi ng US? Pilipino. O, pag ang mga China o ang mga Chinese ay lumusog sa Pilipinas, huwag naman sana mangyari yun. Ilang populasyon ng mga China? Bilyon. Ilang populasyon ng mga Pilipino? Bilyon. Tingnan nyo 1 bilyon lulusog sa Pilipinas. 10 Chinese versus 1 Pilipino. Ano ang panlaban ni Ate Ani Robes? 10 Chinese. Pulutan pa lang! Talo ka na, Ate Ani. Oh. Wala tayong pananalo. Huwag naman sana. Ang liwanag na ito, mga kapatid, hindi titigil ito na sabihin sa mga pinunong ito na makita nila ang katotohanan. At Diyon ay ang Panginoon ang pag-asa. And there is hope for a brighter future. 1:17, ganitong sabi, kaya't tinanong lang muli ang dating bulag. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. See? Ang mga propeta ay nangungusap. Ang mga propeta ay nagbibigay ng mga babala. Ang mga propeta ay nagsasabi ng katotohanan upang ang mga karinig ay maunawaan niya na may paparating na something ahead of his life. Katulad ni Jesus, katulad ng babaeng Samaritana, sabi ng babaeng Samaritana, wari ko po, kayo ay isang propeta. Bakit? Sapagkat nagulantang ang babae sa sinabi ni Jesus na hindi naman niya kilala si Jesus, hindi naman niya kapitbahay si Jesus. Doon lang sila nagtagpo sa balon ni Jacob. Kung bakit sinabi ni Jesus, gusto mo ng tubig, babae, umuwi ka. Isama mo nito ang isa. Sabi ng babae, wala po mong asawa. Sabi ni Jesus, totoo, wala kang asawa. Iba na naging asawa mo eh. Ang kinakasama mo ngayon, hindi mo rin asawa. Nagulat yung babae sa Samaritana. Bakit alam niya yung sikreto ko? Wari ko po yung isang propeta kayo. Nagulat kami babae. Nagulat siya. At katulad ng bulag na ito, nagulat din siya. At sinabi niya kay Jesus, isa po kayong propeta. Na ang ibig sabihin si Jesus na nagsabing ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang magbibigay ng pag-asa para sa iyo at para sa amin, para sa kinabukasan darating palakpakan po natin ang Panginoon. Meron darating na bukas. At yung bukas na yon ay maliwanag na pag-asa. At kung papaano magiging maliwanag na pag-asa ay sa magitan ni Jesus na siyang liwanag na nandoon sa salita na ating naririnig. Na pag sinampalatayanan natin yung makita po ninyo, may paparating na bagong umaga. Isang bagong umaga na punong-puno ng pangako ng Diyos sa atin. Anong sabi ng Jeremias 29 verse 11?
Anyone, any verse? Giving hope. God declares, I will give you a brighter future, says God. Not to harm you, but to give you a future with hope. Totoo po yan, mga kapatid. Totoo po yan. Kaya tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Sabihin mo sa kanya, may maganda kang kinabukasan. Bawat isa sa atin, dumaraan man tayo sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Kailangan mo lang maliwanagan ng salita ng Panginoon. Kasi minsan nagdidilim yung ating paningin, tama? Lalo na kung napakalaki ng problema. Nagdidilim yung paningin. Lalayapan pag-asa. Pero ang pangako ng ating Panginoon, pag-asa para sa magandang kinabukasan. Liliwanagan ka ng Panginoon. Ang problema, iniiwasan mo yung liwanag. Mas gusto mo lagi sa Facebook. Ano, pinan nyo Mahal Facebook agad. Gusto mo yung mga chismisan doon. Imbis na ikaw ay liwanagan ng salita ng Diyos, unahin mo yung salita ng Diyos, inuunang mo yung iba. Kaya kadalasan na may pinagdaraanan ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, na kalimutan mo yung salita ng Panginoon. Ikaw ngayon ay nadilim lang, ayan ang nangyayari sa buhay namin. Magulo. Nawawala ng pag-asa. At nawawala na ng pananampalataya. Mga kapatid, ang linggo, huwag niyong kalilimutan anong sinabi ng Panginoon. Remember the Sabbath day, keep it holy. Ipangili ninyo ang araw ng pagsamba. Sapagkat ito ang unang araw, hindi Lunes. Ito ang unang araw sapagkat ito ang araw na bumangon muli sa mga patay si Jesus upang liwanagan ang buong sanlibutan. Kaya ang linggo, huwag nating kaligtaan pumunta rito upang ipaalala sa atin na may pag-asa. Totoo yan. May pag-asa. Pero yung iba, nalulungkot ako bilang isang tagapagdala ng mensahe. Yung iba kasi, masabihin, Pastor, ang laki ng problema mo. Kaya ako nagsimpo ngayon. Pero pag wala ng problema, kagusto lang. Ito na naman, dumating yung problema. Simpa na naman siya. Mga kapatid, huwag ka doon. Ang liwanag nito ay ino-offer sa lahat. Ang kanyang mensahe ay ino-offer sa lahat. At kapag inunan natin ang Diyos, liliwanagan tayo, araw-araw, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sumagana ka man o hindi sa araw ng Sunday, gusto kang makita ni Lord. At pangatlo, the light produce freedom. Ang liwanag ay naghahatid ng kalayaan. Anong kalayaan ito? Freedom from fear. John 9:35 to 38. Nabalitaan ni Jesus ang lalaking pinagaling niya ay itiniwala ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita ko na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya
si Jesus. Sinamba niya si Jesus. Alam niyo po, itong mga Pariseo, nang malaman nilang itong bulag na ito, sumampalataya kay Jesus, anong sabi? Itiniwalag. Inalis sa membership list ang bulag. Bakit? Sapagkat gayon silang panuntunan na pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus at sinasabi mo si Jesus ang Kristo, scratch ka na sa kanila. Pero totoo, kapag ikaw ay na kay Kristo, mas lalaya ka. Kaya ang lalaking bulag, maski po siya itiniwalag, ang katotohanan siya lumaya sa kuko ng mga Pariseo. Sapagkat ang mga Pariseo nagsabi sa bulag nung siya'y ganun pa kanyang kalagayan, hindi ka pwedeng pumasok sa sambahan. Bakit po? Sapagkat ang mga bulag ay tinuturing ng mga outcast. Hindi pwede na yung mga dispalimado ay pumasok sa bahay-sambahan. Kaya lalangin bulag, nung siya'y bulag pa, po, hindi pa siya nakakakita, namamali po siya. Inisip niya, gusto kong pumasok sa bahay-sambahan, gusto kong magpuri sa Panginoon, pero hindi ako pinapayagan ng mga Pariseo. Nakita yun ng ating Panginoon Jesus. At siya'y pinalaya ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, ang liwanag na dinadala ng ating Panginoon ay nagpapalaya. Again, ako po, nung hindi pa nakakakilala sa Panginoon, napakahirap ang buhay. Pero nung makilala ko ang Panginoon, ang sabi niya, hindi ka mahirap, anak kita, kabahagi kita sa kaharian ng Diyos. Tuwan-tuwa ko ako doon. Lumaya ko doon sa kaisipan na gano'n. At marami po sa atin ang nakapanikala sa kahirapan. Ang nakapanikala sa iba't ibang kasalanan. Gusto mong lumaya? Ang liwanag ng Panginoon ang solusyon niya. Iwaksin na natin ang gawa ng kadiliman. Doon na tayo sa liwanag. Sapagkat mas masarap at napakasaya sa liwanag. Amen? Amen. At lalo tayong palagi sa lahat ng tanikala na dinala ng kaaway ng Diyos sa atin. At panghuli, freedom from parasite legalism. Freedom from parasite legalism. John 9:39-41, sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol, at nang sa gayo'y makakita ang mga bulag, at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin kami mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y mga bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Masakit para sa mga Pariseo ang sinabi ni Jesus. Pero kailangan sabihin yon ng Panginoon Kristo nang sa gayon ay malaman ng buong sangkatauhan na maraming may mata pero bulag sa katotohanan. Mga kapatid at mga magulang, huwag nating tularan ang mga Pariseo na sila ay nagsasabi, ako'y may Diyos, pero bulag sa katotohanan. Sa umagang ito, pagkulay-kulayan natin ang pangyayari ito sa bulag. Na baka bulag tayo sa katotohanan. At sa umagang ito, ilapit natin ang ating mga sarili na makita natin ang tunay na liwanag ng ating Panginoon na nagbibigay ng
gabay, liwanag, pag-asa, at kalayaan. Sa ngalan naman ng anak at ng Panginoon sa Espiritu. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagkakaloob at pasasalamat. Tinatawagan ko po ang mga taga-likod. Tanggapin po, Diyos, ang kaloob ng inyong mga anak, ang mga ikapu, pangako, at pasasalamat bilang pagtugon sa mensahe ng buhay na aming narinig. At gayon din, dalangin namin na iping maging bahagi ng mga gawain upang patuloy na ibahagi ang mabuting balita na nagdudulot ng liwanag ng buhay at kaligtasan. Pagpapala sa lahat ng nakaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo sa pagkakatayo at awitin natin ang muling na awit, Savior like a shepherd with us. In thy pleasant pastures lead us, for our disciples prepare. Blessed Jesus, thou hast taught us thy are. Blessed Jesus, thou hast taught us thy we are thy holy friend, us be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, see us when we go astray. Blessed Jesus, He will hear us when we pray. Blessed Jesus, He will hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and part to free. Blessed Jesus,
We guide our conscience clear. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast love us dear. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast love us dear. Amen. Mga kapatid, ito po yung pagkakataon. Tayo po'y makalapit sa ating Panginoon. Siya ang liwanag ng sangkatauhan. Sa atin po na may mga karamdaman, halip po kayo at nais po namin kayo ipanalangin. Sa mga nagpapasalamat, ano man ang mga tinanggap natin, ipagpasalamat natin sa Kanya. Kung kayo po yung mga may pinagdaraanan, halip po kayo at lumapit tayo sa ating Panginoon. At kung tayo ay nag-aaral ng isang magandang kinabukasan, na tayo lumaya sa anumang mga tanikala ng kahirapan, tanikala ng sumpa na nagpapahirap sa atin, tanikala ng kasalanan, iwasin na po natin, pagsisihan na po natin. Tayo ay bumulugod na manalig, magtiwala sa liwanag ang ating dakilang Panginoon sa Kristo. Tayo po ay sama-sama manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, basta niyo po ang inyong mga sila na mga nakatayo, sila na mga nakalabo. Sama-sama namin inilalapit sa iyo ang kalagayan ng buong mundo. Wasakin mo po, Diyos, ang digmaan na nagaganap sa gitnang silangan. At ang ibabaw ay ang kapayapaan, pagkakasundo-sundo, sapagkat ito ang nais nyo. Naglikhain nyo ang magandang sandaigdigan na kayo ay pinawasak ng kadiliman. Kaya Panginoon Jesus, pagliwanagin niyo po ang isipan ng mga bansang mayroong ganoong intensyon na wasakin ang buhay ng tao. Sa inyong mga anak na lumapit, anuman ang kanilang mga layunin, sila man ay nagpapasalamat, sila man ay may sakit. Lord, kayo po ang kaduan ng lahat ng biyaya ng buhay. Kayo po ang nagpapagaling ng mga may sakit. Wala pong imposible sa iyo. Yakapin niyo po ang inyong mga anak ngayon na dumaraan sa matitinding pagsubok ng buhay. Palakasin mo sila, O Lord, ang kanilang pananampalataya. At kung sila man po ay humihiling, ano man ito, Diyos, dinggin mo po ang panambitan, ang karaingan, ang mga panalangin ng iyong bayan, ng iyong mga anak. At kayong Tino Diyos, sa mag-asawang Kuya Ed at Ate Eda, kanilang pagmamahalan, pakunin mo pong punuin ang kanilang mga puso ng iyong salita na nagbibigay buhay, kalakasan at patuloy na pag-asa ng buhay para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya. At hindi sa mga nagdiriwan ng kanilang birthday, pagpapala ng kalusugan at kalakasan. Maging ang aming minamahal na bansang Pilipinas ay aming bilangin natin. Ikaw po ang pumukpok sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, at ang lahat ng
ang mga natutulong, opisyal ng aming pamahalaan. Sa pagkakalaman na ito'y aming pinadalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. At ngayon, mga kapatid kong minamahal, tanggapin natin ang masaganang basbas, biyaya at pagpapalang mula sa ating Diyos sa mga nasa langit. Ang patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pagliligtas ng ating dakilang Panginoon sa Kristo. Ang kaaliwan, gabay pag-iingat, ang banal na Espiritu, ang sumainyo lahat sa inyong mga tahanan, sa inyong mga anak buhay, ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen at Amen. Ayan, Blessed Sunday Church! Inaayaan po kayo sa harap para sa ating group picture. Muli po sa ating PE students, meron po tayong isang OJT today. Salamat po.